Sa panahong Yeah. ito, nakanin niyo po, meron ding hangganan ang maaari pong pag-intervene ng Bangko Sentral sa ating dollar reserve. Ngayon ba, is it wise na hintayin na lang natin kung saan talaga hahantong itong palitan ng piso kontra US dollar? Well, dalawang bagay po yan, Manong Ted. Ano? Unang-una, makikita natin, hindi lamang po yung tinatawag nating bilateral exchange rate between the peso and the dollar. Yung mga ekonomista, yung po ibang mga nag-aaral sa ekonomiya, ang tinitingnan po nila yung tinatawag nating real effective exchange rate. Yung real effective exchange rate, pinaghahambing, no, kinukumpara ang palitan ng piso laban sa dolyar against a basket of currency. Yung basket of currency po na yon ay binubuo ng dalawang basket po yan. Ano? Isang basket, yung po yung major trading partners natin, US, Singapore, Europe, etc. Yung pangalawa, ito po yung ating mga competitor countries. Ito ay binubuo ng mga emerging markets at developing countries. Ngayon, tinitingnan yan, ano yung palitan, number one, tapos ito ay tinitimbang, weighted po yan, based on yung ating kalakihan ng ating trade sa kanila. Halimbawa, mas marami ang trade natin sa Amerika, mas malakas ang weight ng US dollar. Tapos susunod, kunwari sa Australia, susunod na mas mataas ang weight ng Australian dollar, etc. etc. So, trade weighted po yan. Tapos, titingnan po yung ating inflation differential. Ibig sabihin, ano yung ating inflation laban dun sa inflation rate sa ibang bansa. Yan po masusukat niyan kung ang ating peso ay overvalued or undervalued. Now, what are the statistics? Kung makikita po natin, mula pa nung last year, negative po ang real effective exchange rate ng piso. Which means, we are now more competitive. Sa ibig sabihin, yung 61.75 natin, kung titingnan natin ang real effective exchange rate, sobra na. Okay? Sobra na. Which means, kung ang fundamental factors lang ang titingnan natin, okay yung ating palitan ng piso laban sa dolyar, and it can even be lower, no? Pwedeng 60, pwedeng 59. Pero dahil sa hindi natin maialis ang non-fundamental factors, meron pong element yan, meron pong share yan doon sa dynamics ng piso laban sa dolyar. Kaya yun ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, pahina pa rin ang pahina ang palitan ng piso laban sa dolyar. So, kung kung titingnan lang natin yung fundamental factors, sapat na yung palitan ng piso laban sa dolyar. Pero makita po natin, pababa pa rin ang pababa, which means the non-fundamental factors are becoming more dominant. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, informasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.